Isa nga po mga idol sa mga pinaka-inaabangang game next season ay ang bakbakan ng Dallas Mavericks at ng Golden State Warriors dahil bukod sa pareho silang contender, magkakaharap na rin naman dito ang splash duo na sina Klay Thompson at Stephen Curry bilang magkalaban sa unang pagkakataon. At unang beses nga itong gaganapin sa November 14 sa home court ng Warriors. Kaya sigurado nga pong magkakaroon ng tribute ang Warriors sa kanilang dating superstar at ang maganda pa dyan, magiging parte ng NBA Cup ang unang pagharap ni na Klay at Stephen Curry. Ibig sabihin sigurado nga po na mas magiging mainit ang laban lalo pat pareho nga po nilang kailangan maipanalo kung gusto nilang umangat sa standings ng NBA Cup. At bagamat merong hawak na home court advantage ang Warriors, may ilang mga analyst pa rin naman ang naniniwala na ang Dallas Mavericks pa rin ang liyamado since sila ang merong mas kompleto at merong mas malakas na lineup. Kaya hindi nga sila magtataka kung tatalunin ng Dallas Mavericks ang Golden State Warriors sa kanilang unang matchup. Samantala, katulad nga po mga idol ng napag-usapan natin, hindi nga po ikinagusto ng mga fans ng Lakers ang naging prediksyon ng ESPN. Halos lahat nga ng mga ESPN analyst naniniwala magiging worst team ang Lakers sa pagkakaroon lamang nga daw nila dito ng 44 wins, 38 losses. Sa madaling salita, inaasahan nga po nila hindi papasok ang Lakers next season sa playoffs kahit meron pa rin silang LeBron James at Anthony Davis. Ayon nga dito, isa nga sa mga rason ay sa kadahilan ng wala nga daw ginawang pagbabago ang team, pagkakaroon lamang nila ng napakaraming mga rookie player at higit sa lahat pagkakaroon ng first timer na head coach. Syempre, maliban sa mga fans ng Lakers, hindi rin naman ikinatuwa ni na Anthony Davis at LeBron ang pag-disregard sa kanila ng ESPN since kahit man parte sila ng Lakers, wala pa rin nga tiwala ang mga ito. Kaya wala rin naman nga sila ditong magagawa kundi patunayan sa media na makakapasok pa rin sila sa top 10 ng West at makakabalik sa playoffs. And this time, babaguhin nila ang kapalaran ng kanilang team gayong sisiguraduhin nga po nilang maipapanalo ang mga laro dito. Sa kabilang banda naman, kabilang nga po ang Boston Celtics sa mga teams na hindi man lang gumawa ng trade sa free agency. Pero hindi rin naman ito nakapagtataka since napakalaki na naman ang kanilang tiwala sa kanilang lineup. Bagkus, mas pinagtuunan nga po ng pansin ang pag-extend ng mga kontrata. At kahit man walang ginawang pagbabago ang Celtics, napakalaki pa rin naman ang tiwala sa kanila ng ESPN. Sa katunayan, base nga po sa inilabas nilang prediksyon, naniniwala ang mga ito na ang Boston Celtics ang magiging kampiyon ngayong paparating na regular season at magkakaroon silang inaasahan ng 61 wins, 21 losses kung saan gaya last year, dodominahin nila ang mga teams kagaya ng Knicks, 76ers at Milwaukee Bucks. Maliban sa pagiging number 1, naniniwala rin naman ng mga analyst ang Boston syempre ayon sa kanila ang magkakampyon. Sa madaling salita, back to back ang Boston since wala pa rin naman silang nakikitang team na tatalo sa kanila next year sa isang 7-game series. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.